Hey everyone! Welcome back po sa akin channel. Nagbabalik po ulit si Boy Latigo. Today we're tackling a topic that affects us all. Malicious bloggers. Those who spread misinformation, create harmful content, or attack others for views. It's time we talk about how we can stop the toxic behavior and build a healthier online community. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Malicious vloggers. Sino-sino po ang mga malicious vloggers? Malicious vloggers, those who spread misinformation, sharing unverified or fake news to mislead your audience. Ayan po. So yung malicious vloggers daw ay yung nagpapakalat ng misinformation. Okay? Nagpapakalat ng misinformation, unverified or fake news to mislead audience para ligawin daw yung mga audience. Okay? So yan po yung palatandaan ng malicious vlogger. Parang katulad ng nangyayari dito kay katulad ng nangyayari dito sa ating presidente, no? Inaakusahan nila si PBBM daw ay bangag. Inaakusahan nila na si PBBM daw ay adik. Okay? Ipinakalat na kaagad nila ang mga maling misinformation pero wala pa namang mga batayan o mga basihan, mga dokumento or mga medical results. Napahiya na ang buong pamilya. Napahiya na po ang ating bansa sa ating mga karatig bansa. Inakusahan kagad nila ang ating presidente. So kaya ganoon ang nangyari. Napahiya po ang ating bansa, pati ang kanyang buong pamilya, pati ang kanyang pagkatao. Okay? Naniwala naman ang ating sambayan ng Pilipino at pinagpistahan ang ating presidente ng mga malicious vloggers. Porkit nakita nilang ngiwi ang pangalan ni PBBM, adik na kagad. Yan ba ang tamang basihan para sabihing adik na kagad ang isang individual o ang isang presidente? Kung yan ang basihan. Nung hindi pa po uso ang droga, ang dami ng ngiwi. Ang dami na pong ngiwing bibig. Okay? Kung yan po ang basihan. Nung hindi pa po uso ang droga, ang dami na pong ngiwi. Ibig sabihin, mga adik na pala sila noong hindi pa uso ang droga. Ibig sabihin, marami na po palang adik noong hindi pa uso ang droga. Okay? So itatama lang po natin yung kailangan pong ma-educate natin. Kailangan pong ma-educate natin ang ating mga kasamang mga vlogger kasi yung iba ay nakikisaw-saw na. Dapat po sa ating mga vloggers lalo na kung patungkol sa governance, sa ating government, sa ating administrasyon. Dapat po lagi lang tayong sa gitna. Okay? Huwag po tayong makikisaw-saw, huwag po nating bubulihin. Okay? Huwag po nating pag-i-sparkin huwag po nating ililigaw ang ating mga audience. Okay? Kasi pag naligaw na sila, diyan na po magkakaroon ng kaguluhan. Dadami na ang mga protesta. Siyempre, mag-i-spark na yung mga... Kasi ang vlogger kasi, ang social media kasi is nakakapagpa-spark yan eh. Mabilis makapagpa-spark. Okay? Mabilis makapagpainit ng mga usapin. Okay? Lalo-lalo na po yung mga sensitibong mga paksa. Mumodify. Huwag natin babaguhin. Kung iwi ang basihan sa pagiging adik. Kwento ko lang po sa inyo. Nung ako po ay nagpapastol pa ng Kalabaw, sa aming probinsya, yung bibig po ng kalabaw namin, ngiwi. Ngiwi rin. Ibig sabihin, adik rin yung kalabaw namin. So, pag tumayo rin siya, nakita ko yung puwet niya, ngiwi rin. So, ibig sabihin, sobrang adik na ng kalabaw ko. Bukod sa ngiwi na yung kanyang bibig, ngiwi pa yung kanyang puwet. Totoo po yan. Isa pang katotohanan. Noong unang panahon po, nung hindi pa uso ang droga, nung hindi pa lumalabas yung droga-droga na yan, marami na pong mga lulo noong unang panahon. Ang dami pong ngiwi. Ibig sabihin po ba, yung mga lolo noong unang panahon ay sila yung mga adik? Mga adik po ba sila, yung mga lolo noong unang panahon? Kaya hindi po basihan. Kaya hindi po tamang basihan. Okay. Na kapag isang taong ngiwi ay adik na. Meron pa akong kaklase. Napakabait. Hindi naninigarilyo, hindi uminom at wala talagang kabisyo-bisyo. Okay. Maliit pa lang siya. Grade 1 pa lang, grade 2. Ngiwi na po siya. Ngiwi talaga. Pero hindi po siya adik. Kaya hindi po natin piling sabihin na kapag ngiwi ang isang tao ay bakang nakagat o adik na kagad. Meron din akong kaibigan. Sobrang pagkangiwi niya, halos biyak ng kanyang bibig. Nabungi talaga. So, bungi po talaga siya. So, pero hindi po siya adik. Wala po siyang kabisyo-bisyo. Yung kasi ang mahirap sa mga malicious vloggers, ipinagkakalat na nila na adik si PBBM. Napahiya na ang ating bansa sa mga karatig bansa. Pinagpistahan siya ng mga vloggers. Napahiya na ang buong pamilya dahil sa mga akusasyon. Totoo ba na adik ang ating presidente? Kung adik siya, nasaan ang mga ebidensya na magpapatunay na adik siya? Nakapag-drug test na po ba ang ating presidente?
Nakapagpa-follicle hair drug test na po ba si PBBM? So hindi pa, di ba? So wala pa pong mga ebidensya na magpapatunay na siya po talaga ay addict. Kung hindi pa siya nagpapa-follicle hair drug test, ibig sabihin, wala pa pong result na magpapatotoo o nagpapatunay na bangag or addict ang ating presidente. Mr. President, napahiya na po ang mga karatig nating bansa. Napahiya na ang buong pamilya mo. Napahiya na po ang bansa natin. Dahil sa mga akusasyon na ikaw raw ay addict at bangag. Ang tanong, Mr. President, papayag po ba kayo na magpa-follicle hair drug test? Sana po, Mr. President, pumayag na kayo habang meron pa po kayong buhok. Kasi kapag wala na po kayong buhok, ay wala na pong chance. Wala na pong chance na makapagpa-follicle hair drug test ka. Mawawala na po ang chance na masolve ang mga akusasyon. Ang mga kahihiyan na sinapit ng ating bansa, sa karating bansa, kahihiyan ng iyong pamilya, at kahihiyan ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, para po sa kaalaman ng lahat, gaano ba katagal ang resulta kapag ikaw po ay nagpa-follicle hair drug test? Ito po ba ay depende? Depende ba sa haba ng buhok? Depende po ba sa types of drugs? Yan po ang ating tatalakayin para naman yung ibang mga kababayan natin ay magkaroon ng linaw na hindi ho basta-basta itong follicle hair drug test. Kaya dapat ito ay matugunan, dapat ito ay yung gawin ng ating presidente para ma-solve yung para mawala yung kanyang mga issue. The duration that a hair drug test can detect drugs varies depending on several factors such as types of drugs, the individual's metabolism, and the length of hair strand tested. Generally, hair drug tests can detect drugs for up to 90 days. This is because drugs and hair metabolites can be detected in hair follicle for an extended period, providing a longer detection window compared to other types of drug tests such as urine or blood tests. It is important to note that the hair drug tests are not infallible and can subject to false positive or negative. Additionally, certain substances such as alcohol or THC may not be detectable in hair test if they are consumed in small amounts of the individual as a past metabolism. So ayan ho, malinaw po na ang follicle hair drug test po ay nagdidepende po yan sa haba ng buhok. Umaabot po ng 90 days at depende po yan. At depende rin po sa sa types of drugs. Kaya Mr. President, habang meron pa po kayong natitirang buhok, may chance pa kayong magpa-follicle hair drug test para po sa ikareresolba ng mga akusasyon na ibinabato sa ating bansa, na ibinabato sa inyo at sa kahihiyan na sinapit ng ating bansa, sa ating mga karatig bansa at sa buong mundo. Okay? Sa sambayan ng Pilipino at sa iyong buong pamilya.